What? Yaya? Matanda na yun. Baka hindi niyo mahabol ang shuttlecock. Nakabusangot ng saad. Hoy Kara, sinong matanda? Aba, malakas pa ang tuhod ko, no? Malakas na tumawa si Daddy. Nagpapapadyak naman akong umupo sa bench na bago rin. Yaya, baka mabalian pa kayo ng buto. Pasigaw kong sagot. Kung makurot kita sa singit, Kara, makikita mo. Pinandilatan niya ako ng mata. O siya, tama na kayong dalawa. Saway sa amin ni Daddy. Inilapag ni Yaya ang juice at sandwich sa mesa at nagmarch siya papasok sa loob ng bahay. Dad, sino nga ang training partner? Tanong ko. Nakalipas ang ilang sandali, sumimsim ako ng juice at kumagat ng sandwich na dinala ni Yaya. I hired Aldrich as your training coach, sweetheart. Pagmamalaki ni Dad. Seriously, Daddy? Gusto kong tumalon sa tuwa. Sinugod ko siya ng mahigpit na yakap. Matik na kaming mabuwal dahil sa ginawa ko. Easy kiddo. Don't get so excited. You know him, he was very strict. Saad ni Dad. I don't care, Daddy. Badminton means a lot to me. Besides, I need it because of my tournament next week. Ginulo niya ang aking buhok. Hindi pa rin ako makapaniwala sa magiging training coach ko. Aldrich Romualdez will be my training coach. Yahoo! Dad, you're the best. Sigaw ko pa bago pumasok sa loob ng bahay. Nagkalat sa carpet floor ko ang mga notebook, libro at reading material para sa gaganaping crispy bukas. Natampal ko na lang ang aking noo. Hindi ko pa pala nasabi kay Dad. Dali-dali akong bumaba at balikan si Dad. Are you certain about it, Lionel? Dinig ko mula sa loob ng library ni Daddy. Nakaawang iyon ng bahagya. Sumilip ako ng kaunti. Nakatalikod siya. Nakaharap siya sa bintana at ang isang kamay niya nasa bulsa. Patango-tango pa ito. Bring me my will. I will sign it. Napakunot ako ng noo. Bumalik ako sa hagdan. Dad! Malakas kong sigaw. Ayokong mahalata niya na narinig ko ang usapan nila ni Ninong. Para saan ang will na pipirmahan ni Daddy? I'm here, sweetheart. Sagot ni Daddy. Masigla yun, hindi katulad kanina na parang galit ang boses nito. It is rare for my father to become angry. Except when it comes to my mother. Parang lahat ata ng mababait na tao kapag kausap ang magaling kong ina, nagiging demonyo. Sino bang hindi? She is the queen of all evil. God, kasi, nauutal ako. Hindi ko alam paano sasabihin sa kanya. Tell me, sweetheart, do you need anything? Malambing na tanong ni Dad, kaya mas lalo akong nahiya. Kasi po, bukas may quiz bee kami. Kung hindi po kayo busy, baka gusto niyo pong manood? Nagmamakaawa ang mga mata ko na sana pumayag siya. Mas lalo akong naging malungkot nang lumamlamang mukha niya. Agad itong tumalikod. It's okay, Dad. I know you're busy. Tumakbo na ako palabas nang hindi hinintay ang sagot niya. Hindi naman sumama ang aking loob kasi naiintindihan ko naman. My dad is a busy businessman. Kinabukasan, maaga akong gumayak papuntang school. 4:00 pa lang, nagising ako. I know Yaya si Ding was awake too. Dali-dali akong naligo at nagbihis. Naglagay lang ako ng loose powder and colored lip balm. Nagspray ako ng pabango. Agad akong bumaba. Nadatnan ko si Yaya na nagluluto ng aking agahan. Yaya, magagatas na lang ako. Kailangan kong maging maaga sa school. Pahayag ko. Aba, himala. Maaga ka ngayon? Sitang sagot ni Yaya. Nagtatampo pa rin ata siya sa akin dahil sa sinabihan ko siyang matanda kahapon. Tumayo ako at niyakap ko siya mula sa likuran. Nakaharap siya sa stove. I'm sorry, Yaya, for what I said yesterday. I didn't mean that way. Sinserong pahayag ko. Dinig kong pinatay niya ang stove at humarap sa akin. Sinapo niya ang aking mukha. Kaba, alam ko. Sagot nito. Hinalikan niya ako sa noo. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Siya, kumain ka na. Hindi pwedeng gatas lang. Balita ko may quiz bee ka ngayon. Galingan mo anak ha. Udyok niya sa akin. Yaya? Ako pa ba? Sayang nga hindi makakapanood si Daddy. Malungkot kong saad.
Umiti lang siya nang makahulugan sa akin at pinisil ang aking pisngi. Cute mo talaga? Pabirong tukso niya. Nakasimangot naman ako. Yaya? Tumawa siya at hinain ang aking breakfast. Kalmado akong umupo sa likod ng sasakyan. Ilang minuto lang, nasa tapat na kami ng entrada ng aming school. Bumaba ako mula sa sasakyan at tumingala sa kalangitan. Maaliwalas yun. Pinuno ko ng hangin ng aking baga saka kumaway kay Mang Damian. Ngumiti ito at bumusina, hudyat na babalik na ito sa mansyon. I love watching you like that. Isang malamyos na boses mula sa likod ko. Hindi ko kayang tingnan yun. Diretso ang tingin ko. Lumakad na ako nang hindi siya tinapunan ng tingin. Pero hindi ko mapigilan ang bilis ng tibok ng puso ko. Nakakabingi. Kara! Tawag niya sa akin. Huminto ako. Blanko siyang tiningnan. What is this time? Isn't it too early to flirt? Naiinis kong tanong para pagtakpan ang kabang nararamdaman ko. Me? Flirting? I was simply admiring the view. It was far from flirting, unless you would like me to. He said in a flirty tone. Lalong nagwawala ang puso ko. This trick will not work on me, and besides, binitin ko ang sasabihin ko at sinuri siya. Mula ulo hanggang paa tinaasan ng kilay. Besides, what, Kara? Ulit niyang tanong. I will only allow a few people to call me Kara. Lalong uminit ang ulo ko. You! Sabay duro ko sa kanya. You don't call me that name. We are not even close. Sigaw ko sa kanya. I can be this close? Agad siyang tumayo sa harapan ko at pinupulupot sa maliit kong bewang ang braso niya. Ramdam kong pag-init ang aking mukha. Lalo pa nang bumulong siya sa aking punong tenga. This close makes me want to kiss you. Malanding saad niya. Bago ako makahumang para tapakan ng paa niya, maagap niya akong pinakawalan at mabilis na umatras. I know how your mind works, Kara. Tumawa ito at nagbigay ng flying kasabay ng kindat. Bago tuluyan tumalikod umalis, I hate you. Malakas kong sigaw. Pero itinaas lang niya ang kamay niya sa ere na lalong nagpainit ng ulo ko ngayong umaga. Mustra ko sa aking sarili. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Di pa rin humupa ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ilang sandali pa, napagpasyahan kong pumasok hanggang makarating ako sa room namin. Kara, are you ready? Mula sa pintuan, tanong ng teacher coach ko. Tumango ako. Tumingin ako sa aking pambisig na relo. Eksaktong 9:00 na. Magsisiwala ng quiz bee. Sana, andito si Dad. Piping sa dasal ko. Nasa entablado na kaming mga kalahok sa inter-school quiz bee. Sa school namin ginanap yon. 15 kaming lahat. Nasa ikalawang hanay ako. Nasa harapan namin ng mga guro ng iba't ibang paaralan at mga estudyante. Puno halos ang aming malaking gym sa dami ng gustong manood. Nang magsisimula na, pumikit ako. Binasa na ng MC ang unang tanong. Agad akong pumindot sa basher. Sinagot ko ang tanong na kung ano ang Newton's third law. Pagmulat ko ng aking mga mata, nasa harap sina Yaya, Siding at Daddy. Pumalakpak ang mga ito ng tama ang sagot ko. Makalipas ang halos kulang-kulang 3 oras, itinanghal akong kampyonato. Magkahawak kamay sina Yaya, Siding at Daddy. Umakyat sa entablado para sabitan ako ng medalya. Congratulations, sweetheart. I am so proud of you. Hinalikan niya ako sa ulo. Agad ko siyang niyakap. Thank you, Dad, for coming. Maluha-luha akong pahayag. Sobrang saya ko. O siya, iiyak ka na naman. Matitiis ka ba ng daddy mo? Munti ka na akong madulas kanina. Tumawa si Yaya at bumaba na kami. Sinalubong kami ng aking teacher coach, ang aming principal at ibang guro. Binati nila ako. I extend my gratitude to them. Mula sa hindi kalayuan, nakangiting Igor Leander ang nakatanaw sa akin. He genuinely smiles at me. Tinaasan ko siya ng kilay. Naiinis pa rin ako sa ginawa niya kanina. Sweetheart, let's celebrate. How about we have lunch? Aniyaya sa akin ni Dad. Agad ako umiwas ng tingin sa Leander na yun. Nawala atang magandang gawin kundi ang asarin ako. Of course, Dad, sagot ko.
Thank you, Yaya. Napapayag mo si Dad. Mahinang bulong ko. Ako pa ba? Sabay tapik ng dibdib niya. Napailing na lang ako. Dad brought us in an American restaurant. He knew I love burger steak. Pumarada si Mang Damian sa bakating parking lot. Sabay-sabay kaming bumaba. Maliban kay Mang Damian, napakunot ang aking noong napatingin sa kanya. Tara na po. Aya ko. Hindi na Ma'am Kara. May baon po ako. Sayang naman kung hindi ko po kakainin. Malumanay niyang sagot. Napataas ang kilay ko. Come now. Dali niyo na ho yung baon niyo doon sa kakainan natin. Napilitan siyang sumunod sa akin. I'm proud I raised a daughter like you. Bulong ni Dad. Kumapit ako sa braso niya. Yoyo si Ding was smiling. Parang iiyak ito, hindi ko alam kung bakit. Nang nakaupo kami kung saan kami iginaya ng hostess para sa magiging table namin, tumabi ako kay Yaya. Si Mang Damian naman katabi ni Dad. Bakit para ho kayong naiiyak? Mahinang bulong ko. Sinulyapan ko si Dad, abala ito sa kanyang telepono. Wala anak. Natutuwa lang si Yaya, ipinagmamalaki kita. Ginagad niya ang aking kamay at pinisili yun. Yaya Suding gave me a feeling of motherhood for the first time in my life. And I wish she was my mother. Naging maayos ang aming pananghalian. I was very full. Dad ordered my favorite, a double patties burger and ribeye steak with mushroom garlic sauce. Para akong bibitahin sa dami ng kinain ko. Hindi rin nakatanggi si Mang Damian kay Daddy. Kinindatan ko siya. It meant everything to me to have these people around me. They knew the real me, but they still accept and love me despite that. There was nothing more I could have asked for. Pagbaba namin ng sasakyan, nakaabang na ang aking magaling na ina. Tumaas ang kilay ko. The happiness I felt a while ago was replaced by irritation. Well, a picture of a happy family. Baka nakakalimutan mo sa dera na yaya ka ng anak ko. Hindi ikaw ang ina. Hindi ako na-inform na nagbago na pala ang trabaho mo. Patuyang sabi ni Mami. Akmang sasagot si Yaya nang hinarang ko ang aking kamay sa ere para pigilan siya. I wasn't informed that I still have a mother. Kala ko nag-resign ka na? Kailan mo kaya gagawin yun? Ay insultong sagot ko. Anak. Mahinang tawag ni Yaya sa akin. No, Yaya. She's my mother. But she did a fine job by letting you take care of me instead of her. Pwede bang bayaran na lang ang pagiging ina mo sa akin? Lalampasan ko sana siya nang hinila niya ako sa braso at takmang sasampalin. Pero mabilis kong hinarang yun. I'll let you hurt me because I still respect you. But at this time, I don't give a damn about you. Marahas kong binitawan ang kamay niya at pumasok sa loob ng bahay. Ramdam ko ang pagsunod ni na Daddy at Yaya sa akin.